Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po ulit sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat ngayong gabi tayo po ay magkakasama para muli natin pong purihin ang Diyos sa Kanya pong kabutihan sa atin, sa Kanyang katapatan at sa pagtugon niya sa atin pong mga panalangin. Salamat din sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon para pag-aralan ang Kanyang salita upang malaman natin ang kalooban niya sa bawat isa sa atin. Ganun din, salamat din sa Diyos pagkat sa oras na ito ay atin pong may papanalangin ng kahilingan ng bawat isa. Ngayong gabi, kumusta na po kayo? Nawa ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan, malalakas ang pangangatawan, at walang anumang iniinda na karamdaman sa oras pong ito. At handa na napakinggan, pag-aralan at sundin ang salita ng Panginoon. Kaya atin na pong buksan ang atin pong mga Biblia sa Matthew chapter 5 verses 11 and 12. Matthew chapter 5 verses 11 and 12, ang sabi po dito, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa araw na ito, sa oras na ito, at sa gabing ito, na kami magkakasama upang magpuri at magpasalamat po sa inyong kabutihan at amin pong pag-aralan ang inyong salita upang malaman namin ang inyong kalooban. Salamat po ulit sa pagkakataon na may panalangin ang kahilingan po ng bawat isa. Sa gabing ito, Panginoon, tulungan mo na kami sa amin pong pag-aaral ng inyong pong salita. Tulungan mo kami na maintindihan ng maliwanag ang inyong pong Panginoong salita, ano ang gusto mong ipagawa sa amin, at bigyan mo kami ng willing heart, Panginoon, na sundin ito at gawin itong bahagi ng amin pong buhay. Kaya Panginoon, muli salamat po sa pagkakataong ito. Samahan mo na po kami sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayong gabi po ay nais kong itanong sa bawat isa, ano po ang nagpapasaya sa inyo? Ano ang nagpapasaya sa atin? Ayon po sa isang website, sa ipsos.com, ito po ay isang research and survey company. Meron daw pong tatlong bagay na nagpapasaya sa isang tao ayon po sa kanilang survey. And I think all of us will agree with their research. Ang una daw na nagpapasaya sa isang tao ay ang kanyang health. Ang kalusugan. At totoo nga po ito, pagka tayo po ay may karamdaman, kahit anong sarap ng pagkain, kahit anong ganda ng lugar, kahit anong saya ng okasyon, pagka tayo may karamdaman ay hindi natin ito ma-enjoy, Pero pagka tayo po ay malakas, walang karamdaman, kahit nasa simpleng lugar lang tayo o simpleng mga bagay lang ang meron tayo po ay masaya because we are healthy. And then, ang pangalawa daw po na nagpapasaya sa tao ay ang kanyang relationships. Una, sa kanyang family. Pagka maganda ang relationship sa parents, sa mga kapatid, sa mga kamag-anak, ay masaya daw po ang isang tao. At naniniwala po ako dito, sapagkat, again, mag-a-agree kayo sa akin na ang hirap pagkakaaway mo ang iyong mga magulang, or ang iyong mga kapatid. Meron nga akong narinig na nagsabi na kaya niyang harapin ang masasakit ng pananalita ng mga office mates niya, ng ibang mga tao. Huwag lang ang kanyang family. Kaya ito daw po ang pangalawa na nagpapasaya sa isang tao, yung kanyang relationship, sa family, sa kanyang mga kaibigan, at sa kanyang mga kakilala. So ito po ba ay inyong nararanasan din? Ang pangatlo daw po ayon sa ipsos.com, hindi lamang po kalusugan, hindi lamang relationships ang nagpapasaya sa mga tao, kundi ang purpose. Purpose sa buhay or dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. At totoo po ito. Katulad nga ng isang commercial ng kape, ang lagi niyang tanong, bakit ka gumigising? Bakit ka bumabangon? Anong dahilan? Dahil meron kang purpose sa buhay, meron kang gustong marating, meron kang pangarap, at naniniwala po ako ngayong gabi na basta't ma-achieve natin yun, ay nagbibigay ito ng kasiyahan, ng kagalakan sa bawat isa. Di po ba? So itong tatlong mga bagay na ito na nararanasan ng isang tao
nagbibigay ito ng kasiyahan pagka maganda lahat ang nangyayari. Di po ba? Katulad ng kalusugan. Pagka wala kang sakit, masaya. Di po ba? Sa mga relationships, pagka wala kang kagalit, kaaway, kasamaan ng loob, masaya. At ganun din sa purpose ng buhay natin. Pag may purpose ka at na-achieve mo ito, masaya. Di po ba? But what if kung lahat ng mga ito, yun nga po, ay negative? Like masama ang pakiramdam natin or lagi tayong may sakit, no? Lagi tayong dinadala sa hospital, lagi tayong may kaaway, no? Hindi natin makasundo ang ating mga loved ones, or hindi na natin alam kung ano ang purpose ng buhay natin. Magiging masaya pa rin kaya tayo? May dahilan pa rin ba kaya para tayo ay magalak, no? Magpatuloy sa buhay na ito? Mga kapatid, ngayong gabi, yan po ang ating pag-aaralan. Yan po ang itinuro ng Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Sumusunod sa Kanya noon at ganun din sa atin na sumusunod sa Kanya ngayon. Na kahit na hindi maganda ang nangyayari sa buhay natin, pwede pa rin tayong magalak. Pwede pa rin tayong maging masaya. Kung bakit at papaano, yan po ang makikita natin sa mga talata na atin pong pag-aaralan ngayong gabing ito. At salamat sa Diyos sapagkat ito ang kaibahan ng isang taong hindi sumusunod sa Panginoon at isang taong sumusunod sa Panginoon. Ito ang kaibahan ng isang taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang isang tao na sumasampalataya, sumusunod sa Panginoong Hesukristo, anuman ang kanyang circumstance, no? Anuman ang pangyayari sa buhay niya, malungkot man ito o masaya, no? Masarap man ito o masakit, magaan man ito o mahirap, may kakayahan pa rin po tayo na maging masaya sa buhay po na ito. At yun po ang titingnan natin ngayon pong gabing ito. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi, rejoicing in persecution. Rejoicing in persecution. Kagalakan sa pag-uusig. Kagalakan sa pag-uusig. Pwede ba yun? No? Pwede ka bang matuwa kung ikaw ay inuusig, kung ikaw ay sinasaktan, kung ikaw ay pinagsasalitaan ng masama? Okay? Kung babalikan po natin itong talata nating binasa kanina, ito po ay bahagi ng tinatawag na Sermon on the Mount. Ano po? Ang Panginoong Hesukristo, nung nagsisimula pa siya ng kanyang ministry, ay kanyang tinuruan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya kung ano ang dapat ipamuhay ng isang tao na sumusunod sa kanya. At kung inyong susuriin, simula dito sa chapter 5, verses 3 hanggang 16, ano po, ay puros kabaligtaran, no, or kabalintunaan ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo na kailangang maging buhay ng isang tao na sumusunod sa Kanya. No? Ang sabi dito sa verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven." No? So, sabi niyan, pinagpala, or ang literal meaning po ng blessed dito ay happy, no? Is a person who is poor in spirit. Okay? Yung mahirap sa kanyang espiritu, sapagkat ang sabi dito, ipagkakaloob sa kanila ang kaharian ng Diyos. Na makikita po natin ang kahulugan nitong poor in spirit, pagka sinabing poor, no? Yung wala ka nang maaasahan, wala ka nang inaasahan, no? Kundi ang Panginoon. At dahil sa ganoong katotohanan, ang sabi ng Panginoon, the kingdom of heaven will be yours. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon, na sa Kanya lang tayo umasa. At dito po sa ating pag-aaralan ngayon, no po, ang sabi dito sa verse 11, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me." Okay, tandaan po natin ito, ano? Ang sinasabi ng Panginoon dito, magalak ka, ano? Or maging masaya ka kung ikaw ay iniinsulto, no? Ikaw ay sinasabihan ng masama ng mga tao dahil sa akin, no? Because you are a follower of Christ, no? Because you are following the Lord. For example, sa trabaho, no? Talagang hindi po natin may kakaila na sa trabaho ay maraming temptations, ano? Temptation to be dishonest, no? Temptation to be corrupt, to be lazy, at marami pang ibang kasalanan. At dahil sa sanay na ang mga tao sa ganito, no? Pagka ikaw ay nagmasipag, ikaw ay naging tapat, no? Magagalit ang iba.
At lalo tigit pag nalaman nila na kaya mo ginagawa ito because you are a follower of the Lord, because you are a Christian, no, dun sila magtatawa, dun sila mag-iisip at maghahanap, no, ng maisisira sa iyo. Kasi napapahiya sila sa tama na paraan mo ng pamumuhay. Ang sabi dito, pagka meron kang mga naririnig na ganun, no, mga criticisms, because you are following the Lord, ang sabi niyan, be happy, no, maging masaya ka. Pero, paalala lang, tandaan po natin, kung sila'y nagsasabi ng masama sa iyo dahil sa gumagawa ka ng tama, dahil sa Panginoong Jesucristo, doon ka dapat maging masaya. Pero kung yung criticism nila, no, yung mga insults nila ay dahil sa mali mong ginawa o dahil sa kayabangan mo, iba po yun, no? Dapat malungkot ka doon at dapat ayusin mo ang iyong buhay. Pero kung ginagawa mo yung isang bagay, if you're giving your best, no, because of the Lord, at meron pa rin silang masabing negative, that's the time na tayo po ay maging magalak. At sa atin pong pag-aaral ngayon pong gabing ito, meron tayong 3 dahilan na makikita kung bakit dapat tayong magalak sa pag-uusig. Ano po? Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung nakaka-experience kayo ng persecution, ng mockery, because of your faith, no, sa inyong family, sa inyong work, sa inyong school, sa inyong community, ang sabi ng Panginoon sa atin, you are blessed, no? You are blessed. You should be happy. You should rejoice. Katulad ng sabi dito sa verse 12, rejoice and be glad, no? Ang ibig sabihin, huwag kang malungkot, huwag kang ma-discourage, huwag kang mag-doubt, no? Huwag kang mag-quit. Magpatuloy ka lang. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon dito. So, meron tayong 3 reasons or dahilan bakit pwede tayong magalak sa kabila ng mga pagsubok or pag-uusig sa atin. Ang una na makikita po natin, because it is a proof of real faith, no? It is proof of real faith. Ito po ay patunay na ang ating pananampalataya ay totoo. Okay? Dahil ang sabi po kay ng Jesucristo dito sa verse 11, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Okay? So, tandaan po natin, no, mga kapatid, pagka tayo ay namumuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, whether we like it or not, ano po, may mga tao na matutuwa at meron ding mga tao na maiinis, no, magagalit po sa atin. At alam po ninyo, kung meron pong nagagalit dahil sa gumagawa tayo ng tama dahil sa Panginoong Jesucristo, yun po ay nagpapatunay na totoo ang ating pananampalataya. Na totoo na tinanggap natin si Jesus bilang sariling nating tagapagligtas. Totoo na gusto nating sundin ang kalooban niya sa buhay natin. Marahil narinig nyo na yung kwento nung isang Kristiyano na seaman, no? Na nung siya ay nagpaalam sa kanyang nanay, ang sabi ng nanay niya, anak, huwag mong ipapahiya ang Panginoong Jesucristo pagka ikaw ay umakyat na sa barko. Ang sabi ng anak, opo inay, hindi ko po ipapahiya ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. So after 9 months ng kanyang pagsakay, bumaba sa barko yung anak at yun agad ang tinanong ng nanay, o anak, hindi mo ba ipinahiya ang pangalan ng Panginoon? Ang sabi niya, hindi po inay. At ang tanong ng nanay, papaano mo hindi ipinahiya ang Panginoon? Ang sabi niya, hindi ko po ipinaalam, hindi ko rin ipinahalata na Kristiyano ako, na tagasunod ako ni Kristo. So anong ibig sabihin po nun? Na hindi niya ipinahalata at hindi niya ipinaalam. Ang ibig sabihin nun, nag-compromise siya. Ano? Lahat ng masama na ginawa nila ay nakisama siya. No? Nakisama din siya para hindi mahalata na siya ay Christian. So mga kapatid, nawa hindi po tayo ganun ngayon. Ano? Huwag tayong matakot na may sabihin yung boss natin, yung office mates natin, yung teachers natin, kaklase natin, ano po, or parents, mga kapatid natin, na mga masasakit na salita dahil sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, you are blessed, ano? You should be happy pagka may mga ganun, because that is a proof that your faith is real, na totoo ang ating pananampalataya. At nawa mga kapatid, ngayon pong gabi, huwag din natin nawa na maisip, ano po,
Dahil itinuturo din ito ng ating pinag-aaralan ngayon na hindi porket tinanggap natin ang Panginoon, hindi porket follower tayo ng Panginoong Hesukristo, everything will be okay. Everything will be easy. No? All our relationships will be smooth. No? All our decisions will be right. Sapagkat magkakamali at magkakamali pa rin tayo, sapagkat hindi tayo sanay gumawa ng tama. No, unti-unti, tayo po ay inaalalayan, ginagabayan ng Panginoong Hesukristo na gawin ang tama. At alam niyo po, meron po akong magandang poem na nakita. Ito po ay sinulat ni Annie Johnson Flint. At nawa ito po ay magpaalala sa atin po pagsunod sa Panginoong Hesukristo. May mga tao na uusig sa atin. May mga tao na magsasabi ng mga masasama sa atin. At ito po ang ipinangako ng Panginoon sa bawat isa na susunod sa Kanya. Ang title po ng poem na ito ay God Hath Not Promised. Ang sabi niya, God hath not promised skies always blue, flowers strewn pathways, all our lives through. God hath not promised sun without rain, joy without sorrow, peace without pain. But God hath promised strength for the day, rest for the labor, light for the way, grace for the trials, help from above, unfailing kindness, undying love. So, sabi sa ato lang ito, hindi pinangako ng Panginoon na yun nga, everything will be smooth, Pero ang ipinangako niya, ay biyaya, kapahingahan, pag-ibig, sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng kahirapan. The Lord will be with us. The Lord will guide us. The Lord will strengthen us. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung nararanasan po natin ang mga pagsubok dahil sa ating pong pagsunod sa Panginoong Hesukristo, we need to rejoice. Bakit po? Sapagkat ito ay proof na ang ating pong pananampalataya ay totoo. At dahil sa totoo ang ating pong pananampalataya, mararanasan po natin ang lakas, ang kaaliwan, ang pagmamahal at pag-aalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. Pwedeng yung ibang mga tao na ina-expect natin ay iwanan tayo, pabayaan tayo, pero never na tayo po ay iiwan ng Panginoon. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Okay? So dito sinabi na ni Apostol Pablo kay Timoteo, na ipangaral mo na lahat ng gusto na mamuhay ng naayon sa Panginoong Hesukristo ay uusigin. Kaya nawa hindi na tayo po magulat, kung meron pong mga pagsubok tayo na mararanasan. Ang sabi pa po sa 1 Peter chapter 4 verses 12 to 14, dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rest on you. So napakaganda po ng encouragement dito ni Apostol Pedro. Huwag na tayo pong magulat pagka meron pong umuusig sa atin, nagpapahirap sa atin o nagagalit sa atin dahil po sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi po dito, kung ito'y nararanasan natin, ang ibig sabihin ang banal na spirito ay nasa atin. Siya ang kumikilos, siya ang nagkokontrol ng ating pong pamumuhay. Kaya ngayong gabi mga kapatid, tandaan po natin kung tayo po ay nakakaranas ng suffering, ng persecutions because of our faith. Sana po wag tayong matakot, wag tayong mahiya, na magpatuloy, sapagkat mararanasan po talaga natin yan kung tunay po tayo na mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. We can rejoice in persecution because when we are persecuted, this is a proof that our faith is real. Okay po, yun po ang una na makikita nating dahilan kung bakit pwede tayong magalak sa pag-uusig. Ang pangalawa, hindi lamang
proof of faith, but partnership with the prophets, no? Partnership with the prophets. So, we can rejoice in persecution sapagkat itong pag-uusig na ito na nararanasan natin. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, dito po sa verse 12, sa last part, ang sabi diyan, for in the same way, they persecuted the prophets who were before you. At alam po ninyo, noong unang panahon, ng Panginoong Jesucristo, mahalagang mga tao ang mga propeta sapagkat sinasabi nito ang direksyon ng Panginoon. Kaya talagang respetado, no? Ngunit sa kabila noon, no, may mga masasamang tao talaga, no, na walang takot sa Diyos, no, pinagpapatay nila yung mga prophets, yung mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kung babalikan natin ang mga kasaysayan, ano po, maging ang mga apostles, ano po, sila ay namatay na martyr. Except kay John the Beloved, ano po, yung nagsulat ng Gospel of John, yung 3 epistles ni John at saka yung Book of Revelation, siya po ay namatay sa katandaan. Pero the rest, even the first disciples of Christ, namatay sila sa pag-uusig. Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 11 verses 36 to 38, some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned, they were sewed into, they were put to death by the sword. They went about in the sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, and in caves and holes in the ground. So ito ang tindi ng mga naranasan, mga naunang mana ng mga unang naglingkod ng totoo sa atin po Panginoon, na sa kabila ng napakatinding pag-uusig, sila po ay nagpatuloy. At alam po ninyo, kung nararanasan nga rin po natin itong mga pag-uusig ngayon, ang ibig pong sabihin, kabahagi tayo ng mga naranasan, no? We are partners, we have partnership with these prophets. Ano po? Ang ibig sabihin, we are in good and godly company. Kumbaga, sana hindi natin maisip na mali yata itong napasok ko mali yata itong ginagawa ko mali yata itong ginawa kong pasya na sumunod sa Panginoon Pero kung titingnan po natin, hindi tayo nag-iisa. Marami po tayong mga kasamahan. Kung babasahin po natin itong Hebrews chapter 11, ay makikita po natin dito yung mga sumunod sa Panginoon na talagang inusig ng napakatindi. At maging yung mga early church fathers po natin, yung mga sinunog, ano po, dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nawa ito'y magbigay din sa atin ng kaaliwan at kasiglahan na kailangan palang mangyari ang mga bagay na ito. Sana hindi po ito lalong magbigay ng discouragement sa atin at maisip natin, nako, ang hirap palang sumunod sa Panginoon, ikaw pala ay mamamatay. Alam niyo po mga kapatid, ngayon pong gabi, kung nakakaranas ka na ikaw ay pinagtatawanan, ikaw ay pinapagalitan, salamat sa Diyos sapagkat ngayon tayo nabuhay sa panahon ito. Kasi kung nabuhay tayo nung panahong yun, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, or panahon ng Old Testament, or panahon ng mga early church fathers natin, hindi ko po alam kung tayo po ay mananatiling tagasunod ng Panginoon, or tayo po ay willing na ibigay yung ating pong buhay para po sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat mga salita lang ang ating pong naririnig. Lalo na dito sa ating pong bansa, wala tayong nababalitaan na pinatay, sinunog dahil sa kanyang pananampalataya. Although meron po tayong alam sa iba pong mga bansa, na hindi kumikilala sa Panginoon, talagang pinaparusahan nila. Tunay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat may mga ganun pong klaseng pananampalataya. Nawa yung mga pananampalataya na ganun katindi ay patuloy na mag-encourage sa atin, na sumunod sa Panginoon. At yun nga po, salamat sa Diyos sapagkat ngayong panahong ito tayo buhay at dito sa bansang ito tayo nakatira, na pwede natin talagang ipahayag kahit kanino at kahit saan na tayo po ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kaya may dahilan tayo para tayo ay magalak, Sa kabila ng pag-uusig,
sapagkat kung sila nga noon ay inusig, no, kahit ang Panginoong Hesukristo ay inusig, ang ibig sabihin ay uusigin din po tayo, no? Yan po ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa John 15:18. Ang sabi dito, if the world hates you, keep in mind that it hated me first, no? So kung maraming magalit sa atin sa pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo, tandaan po natin, una silang nagalit sa Panginoon. Okay? Kaya, again, ang paalala po sa atin ng ating pong pinag-aaralan ngayon pong gabing ito, may dahilan tayo para patuloy na magalak sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng kahirapan, sapagkat nagpapatunay ito na tayo po ay tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At kung sila inusig noon, pinahirapan noon, no, ito rin po ang mararanasan natin. At kung ang kanilang patotoo, no po, ay nagliliwanag hanggang ngayon because of their faith, because of their sacrifices in spite of severe persecution, tayo po mga kapatid, naniniwala ako sa gabing ito na kung tayo ay magpapatuloy na mamuhay at sumunod sa ating pong Panginoon, our lives will also be a living and shining testimony sa mga tao na gustong sumunod or mga tao na nagdududa na sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa kabila ng pagsubok. Okay po? So yun ang pangalawa na dahilan kung bakit we can rejoice in persecution. Una, it is a proof of faith. Second, it's partnership with the prophets. And thirdly, we can rejoice in persecution because of the promised reward. No? May promised reward. May pinangakong gantimpala. Kung babalikan po natin ang Matthew chapter 5 verse 12, ang sabi po dito, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. So, hindi lang ipinangako ng Panginoon dito na kailangan mong magalak, no? Maging masaya sapagkat meron kang gantimpala sa langit. Hindi ganun yung pagkakasabi niya, kundi ang sabi niya, rejoice and be glad because you have a great reward in heaven. Napakalaki, no? Nakakamangha na gantimpala sa langit. Kung kaya't si Apostol Pablo, no, sa kabila ng matinding persecution na naranasan niya, ito po ang kanyang attitude, no? Sa Romans chapter 8 verse 18. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us, no? So para sa kanya, itong suffering ito na nararanasan niya dito sa lupa ay hindi kaya ikumpara sa kaluwalhatian, no po, sa gantimpala na ibibigay, na ihahayag, no, sa pagdating ng Panginoon. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So, ang sabi dito ni James, no, ang encouragement niya sa lahat ng nakakaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod sa Panginoon. Ang sabi niya dito, you will receive a crown of life that God has promised, no? Kung papansinin niyo yung word na promised ay past tense na, ang ibig sabihin, matagal na niya itong pinangako at ito ay siguradong mangyayari, no? Ito ay approved na, no? Hindi na ito pagdidibatihan pa sa langit, kundi lahat ng nagtsatsaga, nagpapatuloy na sumunod sa Panginoon sa kabila ng matinding pagsubok na nararanasan ay makakatanggap ng crown of life or ng gantimpala. At ang maganda po sa reward na ito na ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi ito masisira. It will remain forever. Ano? So, ang ibig sabihin, makikita po natin, no, itong reward na ito at papaalalahanan ang lahat ng makakakita nito, no, na tayo po ay nagtapat sa Panginoon. Of course, itong pagtatapat na ito sa Panginoon ay sa pamagitan din lang ng biyaya niya sa bawat isa sa atin. Gagantimpalaan tayo ng Panginoon, no? Hindi masasayang ito pong mga sacrifices natin, itong atin pong pagtsatsaga at pagpapatuloy sa ating pagsunod at sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kahit na anumang hirap ang atin pong maranasan. Kita po lahat yan ng Panginoon at yan po ay
gagantimpalaan niya. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, our labor will not be in vain in the Lord. No? Kung dito sa lupa, parang walang nakaka-recognize sa atin. No? Kung dito sa lupa, sa halip na recognition or commendation, ang maririnig natin, kung ano-ano pa yung mga masasakit na pananalita ang ating maririnig. Tandaan natin ito mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng gantimpala dahil sa ating katapatan sa Kanya. Kaya nawa mga kapatid, ito pong ating pinag-aralan ngayon, rejoicing in persecution, ay magbigay po sa atin ng kaaliwan at kalakasan, lalo na kung nararanasan natin nga po ang persecution. Tandaan po natin, we can rejoice in persecution because it is a proof that our faith is real. Second, it's a partnership with the prophets. No? And third, because of the promised reward. Nawa mga kapatid, sa biyaya niya ay manatili tayong lahat na tapat. Nawa ay manatili tayong tapat at matagpuan tayong tapat ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik. At dahil po sa katotohanan ito, we can rejoice in persecution. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalaala ng iyong salita. Marahil ang ilan sa amin ay nakakaranas ng mga pag-uusig sa kanyang pamilya, sa trabaho, or sa kahit saan man dahil sa kanyang pananampalataya. I pray that this message will comfort them, will strengthen them, Lord, na sila ay magpatuloy sa kanilang pamumuhay. Hindi nila ikahiya ang pangalan ng Panginoon, kundi patuloy silang magtapat, patuloy kaming magtapat hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Nawa ang inyo pong salita naming narinig ay nagpatatag at nagpalakas po ng aming pananampalataya sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mamuhay ng naayon po sa inyong kalooban. Lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.